and isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-BJ, mga kabay, mga kabugbugan natin dyan. And aray ko, yung pintas ko, nagkadimao. So yun ang ano mga ka-BJ, siguro na nabasa nyo naman na siguro sa thumbnail kung ano at ang ating topic for today's vlog, no? Mga ka-BJ. Anyways, uunahan ko na po kayo kung bakit ko po ito, kung bakit po ngayon lang po ako magbibigay ng sides namin. Kasi, ganito yan mga ka-BJ. Um, hindi ba kami, ako naman noon, yung, nung nawala yung pera, nagbigay lang ako, parang nagpahaging lang ako sa mga vlogs namin patungkol dun sa nawalang pera. But, hindi po kami nagsalita talaga na um, about dyan, di ba? Kasi nung time naman na yon, hindi ko pa man din nakikita yung CCTV kasi nung panahon na yon. So, parang kahit ako sa isip ko madami ring pumapasok na hindi kasi ganito, hindi kasi ganun ang kumuha ng pera, ganyan, ganun. Yan mga BJ, kaya ko lang din ito inopen up ulit kasi mga ka-BJ, um, hindi kasi talaga natitigil mga ka-BJ, no? Hindi siya natitigil. So, unless i-close natin yung matter na yan, hindi talaga matitigil yan hanggat walang malinaw. So, lilinawin natin mga ka-BJ. Kasi, ako, nananahimik ako, na kahit pinagbintangan kaming mag-asawa, kaya Estong, pagbintangan din, at ibigay naman niya yung side niya. O kasi hindi pa kami nag-totally talaga nagbigay ng side namin, no? So, ako kasi mga ka-BJ, kaya ko lang din ito lilinawin. Kasi nga, nababasa ko, may mga mangilan-ngilan pa rin, laging nagko-comment na kami daw yung kumuha, kaming mag-asawa, kaya daw, meron yung isang nabasa kong komento hindi ko lang na-screenshots kasi hinide ko, nabuisit kasi ako mga ka-BJ na, kaya daw kami nakauwi na ng probinsya kasi may pera daw kami na, yung pera daw namin na ginamit pamasahe is yun daw yung ninakaw namin, ganyan, ganun. Sabi ko talaga sa isip ko, wow naman, grabe. Ang ano naman mag-isip nito. And then, ang sa akin kasi mga ka-BJ, never kasi nalinis yung pangalan namin. Diba? Never nalinis yung pangalan namin patungkol sa bagay na yan, sa pagkakawala ng 40K. Alam ko, marami ang hindi naniniwala doon, pero marami pa rin ang nagkokomento ng ganun, especially nitong nakaraan. Sa isang vlog, alam niyo na yun kung sino yun, yung hindi pa rin tumitigil hanggang ngayon. Ayoko siyang i-mention Sabi niya, yung bang na may nagkomento ng bastos sa vlog niya. So, ito nga yung sabi nitong Marivic Adatu. Sabi niya, kasi mga vlog nila ikaw ang may sala. Kaya sabihin mo kung sino ang nagsimula at sino traidor at saka yung nabanggit mo na tungkol sa nawawalang pera noon, kasal ni Papa Dins, alam ko nakilala mo kung sino yon. Sabi niya. So parang pinalalabas talagang inaano talaga nila na kaya nagsalita tong tao na to patungkol sa nawawalang 40K kasi daw kilala niya sinong kumuha. So ako, gusto kong ibigay yung side namin from the start mga ka-BJ kasi dito malilinawan ko, lalo na't nakita ko, napanood ko po kasi yung sa CCTV. Wala nga lang akong copy kasi pinapanood lang naman, as in, pinakita lang sa akin, sa aming dalawa ni Bay, kung sino yung nandoon sa CCTV. So, yun yung ating tatalakayin ngayon mga ka-BJ, no more no less. Hindi nga lang ako magme-mention kung sino yung nandoon sa tatlo lang talaga sila. So, okay, tatlo lang. Hindi ako magme-mention ng name, mga ka-BJ, kung sino yung nandoon sa CCTV. But then, ayun nga, mga ka-BJ, tatlo yung andoon sa video na yon. Ngayon, simulan natin sa pinaka-simula. May mga nagsasabi na parang yung ano na yun is hindi totoo. Pero yun po ay totoo talaga. May nawala pong 40K, mga ka-BJ, mga kabay, mga kabugbugan namin dyan. Totoo pong may nawala na 40K. Ngayon po, simulan natin nalaman namin yung nawala yung 40K nung araw na nag-vlog si Papa Dins patungkol doon sa yung monetary gift, 'di ba? Monetary gift at saka lahat ng mga gifts. Hindi lang monetary kundi lahat ng gifts. Nag-unbox ng mas magandang term, unboxing ng mga regalo sa kanilang kasal. Ngayon mga ka-BJ,
ah, unboxing, di ba? So, after ng unboxing, nagpaalam kami kay ate na pupunta muna kami palengke, bibili ng, ng pechay. Kasi nga, may, ewan ko kung lechon pa ba yung niluluto ni Bay nun. Basta, kasi, paborito kasi ni ate yung luto ni Bay na nagsasabaw. Yung nilalagyan ng, basta si Bay, pagka si Bay ang nagtimpla. Yun. Paalam kami saglit, bibili. Tapos pagdating namin, tinanong ako ni ate na, kung naalala ko ba daw kung sino yung inabutan ni Ninang nung red na sobre. Eh, sabi ko kay ate, hindi ko maalala. Kasi hindi ko rin nakita. Alis hindi ko nakita mga kabidyo. Kasi, nung araw ng kasal, andun sila sa, ito yung lamesa namin, tas may mga lamesa na ninang-ninong. Andun pa sila sa kabilang lamesa. So, hindi ko alam. At saka, na-busy kami ni Bay sa kasi si Bay nagtatadtad. Andun ako mga ka-BJ. So, parang na-busy ako. Hindi ko napansin, lalo na yung sa pag-ano ng mga pera. Hindi ko nga alam kung sino-sino yung mga nagbigay. Wait lang. Excuse. Excuse me. Sorry. So, yun. Hindi ko alam kung sino nga yung nagbigay ng mga pera kasi nga na-busy kami doon. Tapos, mga ka-BJ, sabi ko, basta yun na sinabi ko kay ate na hindi ko alam. Hindi ko man nakita. Hindi ko rin alam nga na may inabot si Ninang, something ganyan. Hindi ko alam. So, ayun, nagkaanuhan kami mga ka-BJ dun sa KB House kasi nga, nawala nga yung 40K, diba? So, parang nagkaroon ng sino kaya, ganyan, ganon. So, kinabukasan na nagpunta sila Pops sa venue at kinuha yung CCTV footage. So, yun. Hindi ko napanood yun noon mga ka-BJ. Hindi ko pa napanood yun. Napanood ko lang kasi yung footage bago yata kami umalis or pag nakabalik na kami galing sa Basta di ko matandaan. Basta yun lang pinanood sa akin, sa aming mag-asawa, yung footage. Ngayon mga ka-BJ, honestly ako, ayoko na sanang nito eh. Kaya lang, yung mga ganitong komento na ayaw pa rin matigil, mga ka-BJ. Hindi ko hahayaan kasi na lumaki yung anak ko na, lalo na nasa mundo kami ng vlogging, tapos biglang i-open up yan, may mababasa siya. Siyempre, may cellphone na yan eh. Marunong magbasa. Ayokong lumaki yung anak ko na may mga nagkokomento ng ganyan na yung magulang niya, pinagbibintangang nagnakaw, 40K, ganyan. Diba? So, hindi maganda. Ayokong kalakihan ni Kuy yung ganun. So, better, hanggat maaga pa, lilinisin ko yung pangalan naming mag-asawa, mga ka-BJ. Hindi ako papayag na ganun-ganun na lang. Diba? Kasi ako, nanahimik naman ako, pero ayaw pa rin tumigil ng mga ganitong mga komento. So, mas mabuting linawin na natin. Ngayon, balik na tayo mga ka-BJ. Sa CCTV footage, 3 po yung nandoon. Okay, 3. Hindi na po ako magme-mention kung sino yung 3 na yon. Pero wala po si Bay doon sa 3 yon. Naghakot yun ng mga mga ka-BJ. Nung mga gifts. Yon. Ngayon, honestly, hindi ko alam sino talaga kumuha. Hindi ko magsasabi kung sino kumuha. Hindi ko rin alam talaga kung sino. Basta, ganito yung nangyari niyan. After the wedding, mga ka-BJ, so lumabas na, ganun na kami sa venue, no? Paalamanan, ganyan-ganon, kila Ninang. Paalamanan, tas, lakad-lakad na kasi medyo masakit na yung paa. Tas, hinaya ko si Bay, si Kuy na pumunta na dun sa kwarto, sa groom's room. Kasi, magpapalit ako ng sapatos. Sobrang sakit na ng paa ko nun. Ngayon, nung pumunta kami doon, nag-business si Bay, si Kuy, marami ng tao doon, maraming tao sa loob. So, hindi lang kami marami kasi time na ngayon na para magbihis. So, maraming tao sa loob nung kwarto. 'Di ba? So, pagtapos namin magbihis, lumabas kami, doon kami tumambay sa labas, mga ka-BJ, doon kami nagtambay-tambay. Tapos, hanggang sa, yun nga, nagva-vlog si Daryl ba yun? O si Boss Dave or si Pops ba?
Basta may nagba-vlog nun, parang kay Daryl yata. Hindi ako nagkakamali, or kay Boss Dave, na vlog yun na nagkukulitan kami doon, nakaupo lang kami sa may ano, parang may bench. Doon kami nagkukwentuhan, nag-anuhan. Naka-vlog yun, nandun kami. Tapos si Bay nun, hinaharot niya si Boyet. Pumupunta lang si Bay sa likod ko saglit, tapos pumupunta na, umaalis na doon, kikipagharutan. So, ganon ang nangyari. No? After nun, kasi inaantay namin nun sila, na dumating sila Bornok, Kuya Bong, kasi nga, hinatid si La Ate Ninette. Si Kuya Istong po nun ay wala na rin, si Kenneth wala na din. Nauna na silang umuwi, mga ka-BJ, nakauna na silang umuwi. No? Ngayon, pagkatapos nun, nung dumating na sila Bornok, pinahakot na yung mga gamit papunta sa sasakyan. Si Bay at si Bornok ang nag-arrange dun sa sasakyan. So, iba yung naghakot. No? Iba yung naghakot. Yun yung parang nakita sa CCTV. Yung mga naghakot. 'Di ba? So, hindi ko alam kung sino ang kumuha. Pero ang nakita sa footage, tatlo. Para malinaw, tatlo. No? And then, ayoko mag-ano kasi mga ka-BG. Ayoko din namang mag-ano. Although may nabanggit si Kuya noong pumunta sila dito, June 28, pumunta sila dito gabi. Sunday ng gabi. Pumunta sila rito. Banding-banding, ganun. May nabanggit si Kuya na pangalan. Hindi ko na lang din i-mention kung sino yun. Sabi niya, yun daw yung kumuha. Hindi ko na i-mention kung sino. So, labas kami doon. 'Di ba? Labas kami doon. Nagsimula kasi yung pambibintang, mga ka-BJ, kasi nung nag-vlog si Kuya ang nakita lang sa vlog si Kuya Bong, si Kuya Bugi, at saka si Bornok. Pero bago kasi yun, mga ka-BJ, may vlog kasi si Kuya noon na kompleto sila. Wala si Kuya Istong kasi si Kuya Istong nasa BGC ba yun? Tagig ba yun? Hindi ko lang sure kung yun yung place. Basta nandun si Kuya Istong noon. Pinapauwi din siya noon para nga kompleto sana sila, kaso hindi talaga kayanin din ng ni Kuya Istong na pumunta doon. Bumalik noon sa KB. So, yun dapat yung importante pag-uusapan. So, yun. Andun din si Damulag, si Kenneth, nandun. Lahat sila nandun, mga ka-BJ. Nag-vlog sila sa loob. Hindi ko alam kung ano yung nila doon. Pero alam ko, yun yung topic nila, yung patungkol sa nawalang pera. No, yun yung topic nila doon. Yun, basta may vlog sila doon. Alam niya ni Kenneth, nag-vlog sila sa loob. Vincent nandun din. Nag-vlog sila. Ngayon, hindi ko po alam kung sino doon talaga ang kumuha. And then, ayun, akala ko yun dun yung i-upload. So, kinabukasan, wala kami nun, hindi kami nakapunta nun sa KB house, mga ka-BJ. Kasi parang masama yata pakiramdam ni Bay. Hindi kami nakapunta nun. Yun na yung vlog na si Bong, si Bornok, Kuya Bugi, at Kuya lang ang nandun. So, dahil wala ang iba doon, kami ang napagbintangan. Hindi porket wala kami doon, kami na yung kumuha, di ba? Para malinaw, hindi kami doon. May vlog talaga sila na nauna, bago yun. Kaya nga lang hindi na-upload. Yan ang gusto kong linawin, gusto kong ibigay yung side namin. Dahil mahirap din, mga ka-BJ na ganyan na hindi yan laruan. Wait lang po, mga ka-BJ. Yun nga, mga ka-BJ. Sorry kasi pumasok na si Koy Koy. So, ayan, para malinaw, ha? Malinaw po yan, ha? May vlog po doon na nauna. Hindi nga lang na i-upload. Kasi, mga ka-BJ, mahirap po na palaging ganyan eh. Lalaki ba yung anak ko? Hayaan ko bang lalaki yung anak ko? Ganyan yung mga nababasang komento. Na nanay, paano pag nag-vlog si Kuy Kuy? Sasabihin, nanay, tatay mo, nagnakaw ng ganyan, ganun. Ganun ba yun? Papayagan ko bang lalaki yung anak ko ng ganun? Si Kuya Estong nagbigay na ng side niya eh. Kami, hindi ko pa talaga totally na yun. Kasi hindi ko pa rin naman talaga napanood yun noon, nung time na nagpaging ako sa bagay na yan. Kaya lang, hindi na lang kami nagsalita kasi sabi nga ni Kuya, para hindi na lumaki pa yung issue. Diba? Ayoko rin talagang palakihin sana. Ayoko nang mga ka-BG. Kaya lang, mahirap eh. Ganyan kakabasa ko lang ng komento na ganyan.
ayan na naman sa mga ganyang komento. Hindi ba talaga titigil? Hanggat hindi kayo nakakasakit ng tao? Ngayon, yan, gusto kong linisin ha. Gusto kong magbigay linaw, gusto kong gusto kong itama yung mga mali na iniisip nyo. Kasi ang susunod na vlog nito is patungkol dyan sa utang na loob kung bakit kami talaga nagbukod. Susunod nating vlog yan. Yung totoong reason, yung totoong nararamdaman namin, yun yung ilalabas natin mga ka-BJ. Kasi wala din naman tigil yung kakasabi na wala kaming utang na loob di ba? Lagi yang nababanggit, wala kaming utang na loob. So, yan ang susunod nating itatopic mga ka-BJ. Ng patungkol sa utang na loob na sinasabi nyo. Na lagi nyong ipinamumukha sa amin kung bakit kami nagbukod. Kung bakit hindi namin natupad yung hanggang dulo. Bakit nga ba? Diba? Yan yung sunod natin. Pero anyways, ito muna. So, yun na. Lagi yun mga ka-BJ. Lagi talagang ganun. Patagal na panahon din akong mga ka-BJ, nasasaktan din ako, tao ako Kahit sabihin pang hindi kami wag maging balat sibuyas. Mga tao kami mga ka-BJ, may nararamdaman kami. At ayoko yung pakiramdam na lagi kaming pinagbibintangan sa ganun, lalo na't sa bagay na hindi namin ginawa. Hindi kami nagsalita para, kasi sasabihin ng iba, pag nagsalita kami, sasabihin, guilty kami. 'Di ba? Laging binabanggit, guilty kayo, kaya kayo ganyan, magre-react. Hindi naman sa pagiging guilty, pero minsan kailangan namin i-defend din yung sarili namin. Hindi habang buhay na yun at yun lang natatahimik ako. Hindi pwede yun. Habang buhay ko bang dadalhin yung panghuhusga, yung pangano na kami yung kumuha, yung pambibintang, habang buhay ba namin dadalhin yun? Hanggat hindi ko binibigyang linaw, hindi talaga mag-i-stop yan. 'Di ba? 3 tao ang nasa CCTV at alam nila yun. Alam ng KB yun. At doon pa lang sa KB House may nabanggit na si Kuya na pangalan. At iba din yung nabanggit niya rito. Noong June 28. Nagpunta kasi sila dito mga ka-BJ, June 28, Sunday ng gabi. Yan. Para malinaw. At least malinaw. Ito po, hindi ko po ito sinasabi para magalit kayo sa ka-business or what. Hindi po yan paninira or ano paman. Yan po ang totoo. At yan lang din po ang gusto kong sa inyo, ipaliwanag sa inyo para naman din malinaw. Para din stop nyo na yung pagsasalita nyo sa amin ng kung ano-ano. Kasi si Kuya Estong nagbigay ng side niya bago siya na umalis at nagpaalam sa KB noon na kasi nga 'di ba nauna pa naman talaga na gusto niya nang mag-travel vlog, 'di ba? So, naibigay niya na yung side niya, nasaan siya ng time na yun. Kami kasi hindi ko pa yung side namin So, para lang din malinaw. Ang hirap kasi mga ka-BJ, tuwing nakakabasa ka ng mga ganung komento, parang nasasabi ko sa isip ko, hindi talaga titigil hanggat hindi ko bibigyang linaw at hindi ko lilinisin yung mga pangalan namin mag-asawa. Kawawa naman yung anak ko, nalalaking ganyan, yung magulang niya lagi ng pagbibintangan. Mapubuli yung anak ko niyan. Lalo na pag nalaman sa school na alam naman kasi sa school din na nagba-vlog ang magulang niya. 'Di ba? So parang, anong mangyayari? Di mabubuli yung anak ko. Of course, hindi ko hahayaan yun mga ka-BJ. Hindi ako papayag sa ganun. Kaya kailangan ko nang magsalita. Kailangan ko nang ilabas tong matagal na panahon kong kinimkim na sobrang hinanakit ko na bakit nyo bakit nyo kami ang pinagbibintangan nyo. Sa tagal ni Bay sa KB, ni minsan, hindi yan nila nakitaan or hindi nila yan napansinan na nanguha ng gamit ng hindi kanya. Ni pisong duling. Tumira kami sa KB at saka never kami tinuruan ng magulang namin ng ganyan. Especially, nung time naman na yun mga ka-BJ, okay naman yung channel din namin Hindi naman kami hikaos. Nakakabayad naman kami ng motor. Nakakakain naman kami, nakakabayad naman kami ng bills. Nakakabili naman kami ng gusto namin. So, bakit kami pagbibintangan na
na kami ang kumuha ng 40K. 'Di ba? Hindi naman kami yung para bang patay gutom na lagi. Ayan, isa pa yan, yung mga patay gutom na sinasabi nila. Yan yung lagi kong inaano mga ka-BJ. Siguro kasi naisip, ang komento pa nga ng iba, ako daw ang nagkuha kasi pinambili ko raw ng skincare ko. Tawang-tawa ako dun naman ako natawa. Sabi ko, bakit ang skincare ba? Umaabot ba ng 1K? Yung samantalang yung binibili ng iba nga, libo-libo. Yung sa akin, magkano lang? 320, 300 plus. 300. Minsan hindi pa aabot ng 300 kasi sunblock lang ginagamit ko. 180 lang ang isang sunblock na ganun. Iba pa yung sunblock ko noon ginagamit. 'Di ba? Hindi naman ako nagbe-makeup para bumili ng kung ano-ano. At saka alam naman nila kung sino ang mahilig mag-parcel. Hindi ako yun. Diyos ko. 'Di ba? So, ang sa akin lang, ilagay niyo yung sarili niyo sa kinalalagyan ko. What if kayo yung mapagbintangan? Tatahimik ba lang? Tatahimik lang ba kayo? Hahayaan nyo bang dungisan yung mga pangalan nyo? Diba? Ako kasi mga ka-BJ, nananahimik na kami. Ang gusto ko nga dapat sa vlog namin, puro lang masaya, walang toxic. Kaya lang, hindi rin po pwedeng hindi namin ibigay yung side namin. Diba? Hindi rin po pwedeng habang buhay akong tatahimik. Lalo na ganyan, ayan na naman. Hindi talaga titigil yung issue na yan hanggat hindi binibigyang linaw at hindi lilinisin yung mga pangalan ng mga hindi naman talaga kumuha. Yun lang naman sa akin, sana malinis yung pangalan namin. Tapos na kami dun sa issue na yun eh. Bakit ganyan pa rin? May ganyan pa rin mga komento. Nananahimik kami, mga vlog namin, puro family lang. Enjoy lang, banding-banding, kung saan mapunta, ganyan. Yun lang yung mga vlog namin dapat eh. O, sasabihin na naman ng iba, unahan ko na, sasabihin na naman ng iba. Bakit binuksan mo na naman yung topic na yan, Junjun? Kayo ba, kung ilalagay nyo yung sarili nyo sa kinalalagyan ko, may anak kayo na marunong magbasa, may anak kayo na nanonood ng vlog, at nakakabasa ng mga komento, hahayaan nyo ba? Hahayaan nyo ba na yung anak nyo lumaking napagbibintangan yung magulang? Tapos mabasa ng anak nyo, ma, kayo pala ang kumuha ng na walang pera nila papaka-business? Gaganon yung anak ko, ganun ba yon? Hahayaan ba namin na ganun? Hindi. Hindi ko hahayaan na aabot sa ganung punto mga ka-BJ na yung anak ko pa ang makabasa, yung anak ko pa ang maaapektuhan. No, hindi ako papayag sa ganung bagay. Kaya hanggat maaga pa, lilinisin ko yung pangalan namin at i-defend ko yung sarili namin. Hindi dahil sa guilty, kundi para malinis. Para din yung anak ko, hindi mabuli sa school dahil sa bagay na yan. Tama lang naman, di ba mga ka-BJ, na magsalita ako patungkol sa bagay na yan. Kasi yun naman totoo eh. 3 lang ang nasa CCTV. Paano kami nasali dun? Di ba? Yung mga nagko-komento na laging si Junjun at si Bay ang kumuha. Ang sakit kayo makabasa ng ganun. Nasasabihin kami daw ang kumuha. Diyos ko naman, Marimar. Paano naging kami? Sa tagal-tagal namin sa KB, pagka may pinapabili nga sa ate, ultimo, 2 piso, 1 piso, kung magkano yung sukli, binabalik ko nga eh. Minsan nga, ako pa ang inutusan ni ate na kumuha ng pera sa mismong pitaka niya. Hindi ibig sabihin dun, may tiwala sila na sa pera nila. Kasi minsan pinapakuha pa nga ako ng pera ni ate sa bag. Ang bag nandun sa sala. Doon kumuha ka nga dyan ng bumili kayo ng ganyan-ganon. Pasuyo ako. Oh. Nasa pitaka niya yung pera, minsan nasa bag. Nawalan ba ng pera? Hindi, kasi hindi naman kami ganung klase ng tao. At saka, ako talaga honestly, never talaga akong tinuruan ng magulang namin na gano'n. Kasi ang laging bilin sa akin ni Papa noon, kahit 5 sentimo,
na barya o pera. Wag na wag nyong pakikialaman yan. At kung may makita man kayo, ibalik nyo or ilagay nyo sa kung saan makikita. Kahit 5 cents pa yan or 10 cents, magkano pa yan. Isang beses nawala ng 1,000 si kuya. Nahulog doon sa Falcon. Ibinalik namin yung 1,000. Kung may ano pa kami, kung ibang tao pa, hindi namin ibabalik yung 1,000. Kasi nakaupo nun si kuya sa sa kusina. Tapos, siguro niya sa bulsa. Nahulog 1K. Binalik namin kay kuya. Oh. Kasi nga, mga ka-BJ, hindi naman kami nag-after sa pera eh. Sobrang saya lang namin nung time na yun. Hindi namin nga alam na ganun pala mawawala ng pera. Kung hindi pa nag-open ng mga gifts, hindi malalaman. Kasi ako honestly, wala akong ideya or alam na ayun, nagpaabot si Nina kasi nga wala akong nakita. Hindi ko talaga alam. Doon na lang namin nalaman lahat. Kasi nga, yun, naalala natin. Kasi si ate kasi at saka si Ninang ang magkatabi doon sa kainan. Doon sa table. Sila kasi ang magkatabi noon. So, alam ni ate kasi nga, nagtanong kasi si kung saan ibibigay yung monetary gift. Yun. So, sana, mga ka-BJ, malinaw. No? Ito yung pagbibigay linaw lamang. 3 ang nasa CCTV at may nabanggit na si kuya na pangalan. Kung sino yun, hindi ko na lang din babanggitin. 'Di ba? Kasi wala naman akong karapatan na magbanggit dito kung sino. Wala akong karapatan sa bagay na yun. Ang tangi ko lang mababanggit, mga ka-BJ, is ilan yung nandoon sa CCTV. Yun lang naman ang pwede kong banggitin. But names, hindi po ako mag-name drop. Although, alam ko kung sino yung 3. Labas kami doon ni Bay. Wala rin doon si Kuya Istong. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, naunang umalis si Kuya Istong at saka si Kenneth. Nagmotor sila. Yun. Loud and clear po yan, mga ka-BJ. Loud and clear. Ayan, sana magbigay linaw po ito sa inyo. And then, sana matigil na. Tuldukan na po natin. Kung sino man po yung kumuha, and then, stop na natin. Konsensya na nung kumuha kung sino man yon. Konsensya niya na yon. 'Di ba? Konsensya na nung taong yon. Kung sino man yung kumuha nun. 'Di ba? So, wala na akong pakialam doon kung sino man siya. Basta ang sa akin lang, yung sa amin ni Bay, stop na. Tutuldukan namin yan. Nilinis ko lang yung sa aming pangalan. Hindi sa pagiging selfish, pero para sa kapakanan din ng anak ko. Kapakanan din ng pamilya ko kasi syempre, ate ko nanonood eh. Si Papa din ngayon simula nung may cellphone na nanonood eh. Nanonood sila. Pamilya ni Bay nanonood. Anong iisipin nila? Anong mararamdaman ng mga pamilya namin? Lalo na si ate doon sa school, sinishare niya yung mga vlogs namin. Mga nanay doon, kilala ko ng mga nanay doon. Kilala ko sa lugar namin. Maraming mga kapitbahay namin ang nag-subscribe. Pag nakabasa ng ganung komento, anong iisipin nila? Sige. 'Di ba? Kaya nga lilinis ko yung pangalan namin. Then ayoko ganun yung isipin nila sa amin. Na pagka nakabasa sila ng ganung komento, 'di ba? Anong papasok sa utak nila? So hindi kami kasi hindi kami nagsalita, mga ka-BJ, mananatili dito yung tanong sa mga utak ng mga kakilala namin, pamilya namin. Anong mararamdaman na siyempre nasasaktan din sila. At hindi ko po hahayaan na habang buhay nila dadalhin yung ganong bagay. May mga pamilya kami eh. Hindi naman kami orphan na 'di ba? Na walang pamilya na masasaktan. Kaming nakakabasa ng mga ganyang komento. May mga kapatid ako, mga pamangkin ko, lahat yan marunong nang magbasa. Kaya talagang, yun lang ang gusto ko, malinaw. Hindi po kami ang kumuha ng 40,000. No. Malinaw pa sa sikat ng araw yan. Hindi kami ang kumuha ng 40K na nawala. And then,
alam ko naman, masaya lang din ako, maano lang din yung puso ko kasi alam ko yung ninang namin talaga mga ka-BJ, never nag-isip ng ganun. And then, nasaktan lang kasi si ninang dahil nga sa pinaghirapan din nila yung pera na yun na parang naglaho na parang bula. 'Di ba? Parang naglaho na parang bula. Yun lang naman yun. And then, yun, shoutout kay Ninang and kay Nino ngayon. Happy ako para sa inyo, Ninang. Ayan, nagta-travel kayo. Tsaka, masaya. Yun lang naman din. At sana matapos na rin ito mga kabiji. Kasi next kasi talaga nito, gusto kong anuhin yung patungkol sa utang na loob. Kasi marami ako nababasang komento na ang kapal doon ng mukha namin. Kasi pinalamo na nga kami. 'Di ba? Maraming mga ganun eh. So lilinawin natin lahat 'yan sa susunod na vlog. Para lang din malinaw sa inyo kung bakit talaga kami umalis. Ngayon lang ako magsasalita mga ka-BJ. Kasi hindi na talaga maganda eh. Ayoko na yung mga gano'n na tuwing tuwing mga may vlog na patungkol sa amin. Like yung Violeta, sa vlog ni Taong Gala, ni Boss TJ na sabi doon na nagsama-sama daw mga walang utang na loob. 'Di ba? So, para din malinaw sa inyo, ano nga bang reason kung bakit kami nagpaalam na bumukod or bubukod? Yan. Tatapik natin yan next vlog, mga ka-BJ. Mga pasensya na po kayo kung ngayon lang po ako maglalabas ng aming saloobin talaga na yung talagang saloobin namin. No? Kasi, ayoko na ng ganun eh. Ayoko na ng lagi nakakabasa ng ganun. Every time na lang talaga na natatapik kami. Nandun yung laging wala kayong utang na loob, wala kayong utang na loob, kapal ng mukha nyo, pinalamon kayo. Yung laging pinapamukha sa amin na binigyan na kayo ng channel, wala kayong utang na loob. 'Di ba? Hindi maganda. So, next time, itatapik natin yan. Basta yan lang, malinaw na sa inyong lahat mga ka-BJ. Sino ang nasa CCTV? 3. May nabanggit ng pangalan kung sino. And then, hindi kami kasali doon. At least, maliwanag na sa inyo. Hindi kami ang kumuha ng 40K. So, yun lang po mga ka-BJ. God bless po sa ating lahat. And again, pasensya na po. Kailangan lang natin talagang talakayin ng mga bagay na ganito. Hindi para sa hindi para nagpa-views or whatsoever, hindi. Kasi kung hindi naman ako nakabasa ng ganong komento nitong nakaraan, hindi ako magsasalita kasi ang gusto ko lang talaga channel namin na masaya lang, channel namin walang toxic, git sa lahat, no issues, puro lang, masaya lang, family, kung saan kami papunta, mga blessings, yun, ganun lang mga ka-BJ. Then pagdating ng panahon, pagtulong kung dumating tayo sa punto na ganun lang ang gusto kong sa channel namin, hindi na yung mga issues. Kaya lang, once and for all, tapusin na natin to. Tapusin na natin yung issue na yan. Sana ma-stop na, at least naliwanagan na kayo. Ilabas nyo kami, bahala kayong magbintang kung sinong gusto nyong pagbintangan, pero ilabas nyo kami dyan dahil may anak din kaming nasasaktan. May pamilya kaming nasasaktan at may pamilya kaming, hindi ko paabutin sa sitwasyon na yung pamilya ko pang mag-react at mag-comment sa dito sa channel namin or sa kanino mang channel. Kasi mahirap na, alam na ng pamilya ko lahat-lahat ng mga nangyayari sa amin. So, ayokong dumating sa point na ganun mga ka-BJ. Na sila na mismo ang maglabas. Ayoko. Hindi ako papayag sa ganun. So, better ako na yung magsalita. Better na ako na yung magsara. Pagbintangan nyo na kung sino yung gusto yung pagbintangan, pero labas nyo kami dyan. Dahil, lalo na yung ate ko, pag yun ang magkomento, ewan ko na lang, mga ka-BJ. Mahirap na. Baka makapag-comment yun sa channel ng ka-business or sa ano pa man. Iniiwasan ko yun, kaya nga nililinaw ko na ngayon. Ayaw ko makapagsalita yung ate ko nang hindi maganda. Unahan ko na lang po kayo. So, stop na. Huwag nyo na kaming idamay dahil nananahimik kami. Pagbintangan nyo na kung sino yung gusto yung pagbintangan, pero ilabas nyo kami dyan. Labas nyo sila Kuya Estong, kasi Kuya Estong din wala. Pati pamilya niya nasaktan, pamilya niya galit na galit. Kung alam nyo lang, na gusto nang magkomento ng kapatid niya. Nasasaktan din tao yan eh, may mga pamilya yan eh. Nasasaktan yung mga yan eh. 'Di ba? So better, stop nyo na.
Masyado ng masyado ng hateful yung comments nyo. Masyado na kayong masyado na kayong, yun bang, hindi nyo na iniisip yung nararamdaman ng ibang tao. Ng mga taong nasasaktan nyo. Di ko alam kung anong klase ng mga tao yung ganun, mga ka-BJ. Diba? So, ayan, hindi ko na masyadong pabain. Basta at least, loud and clear, malinaw na malinaw na. Diba? Hindi ko na ulitin ulit kasi sasabihin naman ulit-ulit ka Junjun. So, ayan, God bless po sa ating lahat. Sa lahat po naming viewers, silent viewers, subscribers na wala sa akong sumusuport at nanonood ng aming mga vlogs. Maraming salamat po sa hindi nyo po pagbitaw sa amin, syempre sa pagmamahal sa amin, sa aking mga ate, sa aking mga tita, sa aking mga nanay, nanay, ayun, to salamat sa inyo. At sa lahat din po ng aming mga butihing sponsors na mula pa po noon hanggang ngayon, nandyan po't nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Diyos na po ang balang magsukli sa lahat po ng kabutihang pinagkaloob nyo po sa aming lahat. So, ayun lang po. God bless po sa ating lahat mga ka-BJ. I love you all po. Always lang po tayong maging masaya. Be happy always mga ka-BJ. And, yun lang. I love you all po.